Kumusta? Grabe, ang ganda ng ipinadala mo sa amin. Pag-uusapan natin ngayon yung isang malaking idea na si Hesukristo raw ang tinatawag na puno ng buhay. At tadtad ng Bible verses yung materyales mo, kaya't haliga, isa-isahin natin at tingnan kung anong kwento ang pinubuo nito. Oo, Kasi ang mission natin dito, hindi lang basta i-recite yung mga bersikulo, di ba? hindi lang yon. Susubukan nating ikonekta yung mga tuldok para makita natin yung buong larawan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng maging puno ng buhay? At bakit yan mahalaga para sa'yo? Sige, simulan na nating himayin to. Alam mo, ang ganda sa mga materialis na ito ay parang isang maingat na paglalahad ng isang argumento. Meron itong napakalinaw na daloy. Oo nga, napansin ko. Nagsisimula ito sa isang napakalaking claim, tapos ipapaliwanag kung paano makakabahagi sa buhay na nagmumula sa kanya. At sa huli, ipapakita kung ano ang naging resulta. Parang tayong susunod sa isang trail of breadcrumbs, kumbaga. Okay, sige. Magsimula tayo sa pinakaumpisa, sa pinakamalaking claim. Ang unang punto na gustong patunayan ng source mo ay, si Jesus daw ang mismong pinagmulan ng lahat. Yun. At para suportahan yan, binabanggit agad yung aklat ni Juan, Kabanatang 1. Sabi roon, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay. Grabe yung statement na yan, no? Grabe, no? Bago pa man ang lahat, nandun na raw yung salita. Parang sinasabi ng source na ang mismong blueprint ng universe ay, nagmula sa kanya. Oo, hindi lang siya bahagi ng kwento. Siya raw yung arkitekto. Siya mismo. At para mas patibayin pa yan, inuugnay ito sa sulat sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1. Oo, at doon sa Colossians 1, mas ginagawa pang specific, sinasabi, sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa, nakikita at hindi nakikita. Lahat talaga? Lahat. Tapos may idinagdag pa, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Itong huling parirala, para sa kanya, yan yung nagbibigay ng dagdag na bigat. Oo. Ipinuposisyon si Jesus hindi lang bilang ahente ng paglikha, kundi ang mismong layunin ng paglikha. So malinaw na yung pundasyon ng buong argumentong ito ay si Jesus ay hindi lang isang mahalagang propeta o mabuting guro. Ayon dito, siya yung pinakasentro ng realidad. Tama. Pero dito nagkakaroon ng twist. Yung buhay na binabanggit sa John 1, hindi lang pala ito yung paghinga natin araw-araw. Hindi lang, dito na lumalawak yung konsepto. Kasi kung titignan mo yung ibang sipi tulad ng Juan 11, sinabi mismo ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang naniniwala sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay." Biglang nag-iba yung usapan. Nag-iba. Hindi na ito tungkol sa biological life. Ito'y tungkol sa buhay na kayang lampasan ng kamatayan. At para tuluyang selyuhan yan, may sipi mula sa Satuan 5 na nagsasabing si Hesukristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggang. Diretsuhan na. Diretsuhan. Ang buhay na inaalok niya raw ay eternal. Okay, so malinaw na. Ipinoposisyon si Jesus bilang pinagmulan ng lahat ng buhay, lalo na yung buhay na walang hanggan. Pero ang natural na tanong, para kanino to? Automatic ba para sa lahat? Magandang tanong. Dito ngayon papasok yung sinasabi ng source mo na meron palang, kumbaga, terms and conditions. At dito na nagiging personal at medyo mapanghamon ang usapan. Hindi porket siya ang pinagmulan ng buhay ay otomatiko na itong mapapagsayo. May hinihingi raw na tugon. May kondisyon. Oo, may kondisyon. At yung kondisyon na yon hindi biro. May isang sipi dito mula sa Mateo 10 na talagang nakakagunat basahin. Sabi roon, ang nagmamahal sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Grabe yan. Ang sinumang kumapit sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinamang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Teka, parang napaka-grabe naman. Paano kaya ito binabalanse ng source? Yan yung mga bersikulo na madalas nagdudulot ng kalituhan. Ang interpretasyon na inilalatag ng source mo ay hindi ito pag-aalis ng pagmamahal sa pamilya, kundi isang tanong ng prioridad.
Ah, okay. Sino o ano ang nasa pinakasentro ng buhay mo? Ang argumento ay, dahil ang Diyos ang ultimate source ng buhay, ang paglalagay sa Kanya bilang pangunahin sa lahat ay yun yung tanging paraan para manatili ka sa daloy ng buhay na yon. So, pagkapit sa sariling buhay, parang pagtalikod sa source. Eksakto. Ang pagkapit sa sariling agenda, sariling gusto, pagtalikod sa mismong pinagmula ng buhay. Isang radikal na pagpili talaga. At para mas idiin pa yung radical na pagpili na yan, binabangit din sa source mo yung isa sa pinaka-kontroversal na sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 9. Oo, yung tungkol sa dugo at laman? Yun, sabi niya, kung hindi ninyo kakainin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Siyempre, kung literal, nakakatakot, pero malinaw sa context ng source mo, ito ay simbolismo. Isang napakalalim na simbolismo ng lubos na pakikiisa. Hindi sapat yung basta maniwala lang mula sa malayo. Ang larawan ng pagkain at pag-inom, nangangahulugan yan ng internalization. Ginagawa mo siyang parte mo. Oo, ginagawa mong bahagi ng iyong pagkatao si Kristo, ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang sakripisyo. Ang punto rito ay ito. Ang buhay na walang hanggan ay hindi isang passive na regalo. Aktibo mo itong tinatanggap, isinasabuhay, hanggang sa maging bahagi na siya ng kung sino ka. Okay, so kung pagsasamahin natin yon, yung pagpili sa Kanya at yung paggain sa Kanya, ano yung pinakaugat na prinsipyo sa likod nito? Ang pundasyon ng lahat ng ito, ayon sa daloy ng argumento, ay ang konsepto ng pagsunod. Pagsunod. Ilinang buhay sa mga nilikhang sumusunod sa kanya. Simple lang ang loika, di ba? Kung ako ang gumawa ng makina, ako ang nakakaalam kung paano ito dapat patakbuhin. Makes sense. Yung operating manual. Yon, ang Diyos bilang lumikha ang nagtatakda ng operating manual at ang pagsunod doon ang paraan para manatili ka sa loob ng buhay. Ikinokonekta pa ito sa sinabi ni Jesus sa Juan 12 na ang utos ng Ama ay buhay na walang hanggan. So, hindi ito pagsunod na parang sa isang diktador, kundi pagsunod para manatili sa alignment sa disenyo ng buhay. Kung lalabas ka, dun ka mapupunta sa kamatayan. Okay, gets ko. Pero dito, papasok ang isang malaking problema. Ano yun? Kung perpektong pagsunod ang susi, paano malalaman ng isang tao kung ano ang itsura ng perpektong pagsunod? Mahirap yun. Eksakto! At dyan tayo dadalhin ng source mo sa susunod na bahagi ng argumento. Na para sa akin, ito yung pinaka-mind-bending sa lahat. Okay, dito sa part na to, kailangan nating huminga na malalim. Kasi yung susunod na ideya, ito yung nagpapabago sa lahat. Pinag-uusapan natin yung incarnation, yung ideya na ang lumikha ay naging isa sa mga nilikha. Mind-blowing, di ba? Sobra. Paano mo tuturuan ng isang isda kung paano mabuhay sa lupa? Imposible. Sinasabi ng source na ang ginawa ng Diyos para ipakita kung paano sumunod, siya mismo ang naging isa sa kanila. Bumaba siya sa level natin. At ang ginagamit na katibayan para dyan ay yung sulat sa mga taga-Filipos, Kabanata 2. Napakaganda ng pagkasulat. Bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubad niya ang kanyang sarili, kinuha ang anyo ng isang alipin. At naging katulad ng mga tao, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Wow! So yung perfectong pagsunod na hinahanap natin kanina, hindi na siya abstract na konsepto. Nagkaroon ito ng muka, ng pangalan, ng kwento. Tama! Ipinakita mismo ng Diyos sa katauhan ni Jesus kung ano ang hitsura nito. Ito na yung pinaka-ultimate na ehemplo. Ito yung sagot sa tanong na bakit kailangan itong gawin. Ayon sa material mo para ipakita ang daan, ipinakita ng Diyos na naging nilikha kung paano manatili sa loob ng buhay sa pamamagitan ng lubos na pagsunod sa Ama. Hindi na teorya. Hindi na. Isang buhay na ipinakita at isinabuhay. Kaya nga sinasabi sa isang sipi dyan mula sa 1 Pedro 2 na si Kristo ay nag-iwan ng halimbawa upang sundan ninyo ang kanyang mga yapak. Nag-iwan siya ng blueprint. Yun na nga. Okay,
Linawin natin ang daloy so far para sa iyo na nakinig. Una, si Jesus ang pinagmulan ng buhay. Pangalawa, para manatili sa buhay, kailangan ang pagsunod. Oo. Pangatlo, dahil hindi natin alam kung paano, siya mismo ang bumaba at naging ehemplo. Malinaw yung logic. Ngayong ang pinakamalaking tanong, ano ang naging resulta? Anong nangyari noong may isang nilikha na Diyos din na nakatupad sa perpektong pagsunod? At dito na natin makikita ang climax ng kwento. Dahil sa perpektong pagsunod na yun, may isang napakalaking nangyari. Ito yung nagbago sa buong cosmic order, ayon sa source mo. Ipagpatuloy lang natin yung binabasa natin sa Pilipos 2. Pagkatapos ng versikulo 8, ang kasunod ay versikulo 9. Dahil dito, itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na dako at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Hindi lang ito basta pagkilala o good job. Hindi, ito ay pagbibigay ng otoridad. Isang koronasyon. At para ipakita kung gaano kalawak yung otoridad na yon, dinagdagan pa yan ng source mo ng CP mula sa Epeso 1. Sinasabi roon na si Kristo ay iniluklok sa kanan ng Diyos. Mas mataas kesa sa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan. At inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang perpektong pagsunod, humantong sa ganap na paghahari. Dito na ngayong kumokonekta lahat. Parang lahat ng naunang piraso ng puzzle, dito bumabagsak. Eksakto. Dito ngayon nabubuo ang buong lohika ng source mo. Kung susundan natin ang daloy, ganito ang nangyayari. Una, ang Diyos Ama ang orihinal na may-ari ng lahat. Okay? Ikalawa, ang anak, sa pamamagitan ng kanyang perpektong pagsunod, ay naging karapat-dapat at itinalagang tagapagmana ng lahat ng nilikha. Parang siya yung nanalo sa contest ng pagsunod. So, dahil siya yung nag-iisang nakatupad sa kondisyon, Siya na nga ngayon ang itinalagang tagapamahala ng buhay. Dahil dito ang daan para ang isang nilikha ay makabalik sa buhay ay ang pagsunod, hindi na direkta sa Ama na hindi nakikita, kundi sa anak. kundi sa anak na siyang itinalagang gatekeeper, ang bagong puno ng buhay. At ito yung nagbibigay linaw sa isang napakahalagang bersikulo sa Juan 3:36. Alin yon? Yung sinasabi ang naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Pansin mo? Pinagsama na rito ang paniniwala at pagsunod bilang iisang pakete na nakatuon sa anak. Hindi na lang pagsunod sa isang listahan ng utos, kundi pagsunod sa isang persona, yung nagpakita kung paano. Siya na ang nag-iisang daan. Yun. So, kung titingnan natin ang lahat ng pinag-usapan natin, mula sa pagiging salita na lumikha, hanggang sa pagiging ehemplo, at sa huli pagtanggap ng otoridad, ang konsepto ng puno ng buhay ay hindi lang pala isang magandang imahe. Hindi lang. Ito ay isang kumpletong sistema ng teolohiya tungkol sa kung paano gumagana ang realidad ayon sa mga materyales na ito. Isang kumpletong balangkas. At ang pinaka-nakakagulat na takeaway dito para sa akin ay, hindi lang si Jesus ang puno ng buhay, kundi ipinapakita ng source na ang mismong buhay ay isang gantimpala para sa perpektong pagsunod. Isang pamantayang napakataas. Napakataas na siya rin mismo, sa katawan ni Kristo, ang tanging tumupad. It transforms the idea of life from a passive gift to an active, earned inheritance. Napakalinaw ang pagkakalatag ng argumento sa source mo, mula sa paglikha, sa kondisyon, sa sakripisyo, hanggang sa otoridad. Isang buong kwento na umiikot kay Jesus bilang sentro ng lahat. Tama. At ang lahat ng ito ay nakasalalay sa ideya ng pagsunod bilang susi sa buhay. Kaya isang bagay na marahil ay maaari mong pag-isipan pagkatapos nito ay ito. Ano yon? Kung ang landas patungo sa buhay, ayon sa balangkas na ito, ay ang ganap na pagsunod sa isang itinalagang otoridad, paano nito hinuhubog ang iyong pag-unawa sa konsepto ng personal na kalayaan o free will sa pang-araw-araw mong buhay? Wow! Iyan ay isang malaking tanong na natural na lumalabas mula sa lohika na ating tinalakay ngayon.